Samantala habang hinihila ni Isfandam si Robin ay kumawala ang archaeologist at tumakbo. Tumilapon si Lupi pero nagpatalsik ito pabalik at nagpaula ng suntok na mabilis na naiwasan. Nagsabayan ang dalawa ng kanilang suntok pero mabilis na nakasipa si Lochi kaya tumilapon si Strawboy. Subalit nakabalik agad si Strawboy at muling umatake ng paulit-ulit. Hanggang sa naisip na nitong mangagat at nasugatan si Lochi kaya nainis ito at mabilis na pinatikim ng combo ang ating bida. Makulit si Lupi at muling bumalik at umatake pero na-counter ito at tumalsik papunta sa pinto. Sinamantala niya ito para puntahan na si Robin pero gumamit ng teleportation jutsu ang kalaban. Sinipa combo si Strawboy at tumalsik pabalik pero matibay ang ating bida at muling bumangon. Samantala nakabalik na si Frankie at nakita nito si Nami kaya agad nitong tinanong kung nasaan na ang halimaw. Tinanong ni Nami kung ano ang nangyari kay Chopper at nag-transform sa ganun. Kaya napag-alaman ni Frankie na hindi pala alam ng Straw Hat na may ganung transformation ang Render. Nakaisip ng solusyon ang cyborg para pigilan ang nagwawalang halimaw. Tapos naalala ni Frankie na kailangan nila ang number 2K, kaya hinanap ito ng navigator sa suot ni Khalifa. Samantala sinubukang takutin ni Usopp ang mga animales. Sinabing niyang meron siyang 8,000 na mga tauhan na pinaliligiran na ang Enies Lobby. Kaya natuwa ang asong Askal dahil marami raw siyang mabibiktima. Pero sabi ng giraffe na stupido raw ang Askal dahil naniwala sa kasinungalingan kaya nag-away na naman ang mga animales. Pero naisip nila na unahin na muna nila ang kanilang mga tinutugis dahil paparating na ang Buster Call. Nagpaikot-ikot ang giraffe at nang tumama ito sa espada ay nabitawan ito ni Usopp kaya nagmadali si Zoro. Sinamantala ito ng mga animales at inatake sila Usopp at swerteng walang tumama sa atake kaya nakuha nila ang espada. Gamit ang teleportation jutsu ay nagpunta ang kalaban sa likod nila Zoro at sabay na umatake na mabilis naman na naiwasan. Nang biglang nawasak ang pader at nakita nila ang halimaw. Akala nila ay isa itong si P9 pero mukha raw itong familiar at nakilala nilang ito ay si Chopper. Tapos bigla silang inatake ng kanilang tropa kaya sila ay napatakbo at nagtaka kung bakit wala sa sarili ang Render. Pero nainis naman ang mga animales dahil istorbo raw sa laban ang halimaw kaya nag-decide sila na isama na rin itong tugisin. Pero hindi ito hinayaan ni Zoro at inatake ang mga kalaban ng 36 caliber Phoenix na agad na naiwasan. Tapos biglang dumating si Frankie at pinapatabi sila dahil meron itong plano kaya ginamit niya ang kanyang air blaster para itulak ang halimaw sa dagat. Tapos agad nitong sinundan ang Render para sagipin nang dumating si Nami at pinakawalan ang dalawa. Kaya sabi ni Zoro na mag-umpisa na raw tumakbo ang mga animales dahil kakatayin niya ang mga ito. Samantala hinahabol ni Ispandam si Robin pero nang mapagod ito ay huminto at binunot ang kanyang espada. Tapos inatak niya ang Hatchix ng kanyang elephant sword kaya napindown ang archaeologist sa pader at muling nadakip. Habang si Chopper ay bumalik na sa normal at ito ay tinulungan ni Frankie, tapos iniisip nito kung paano siya makakapunta sa Gate of Justice. Nang magpakita si Chimney at tinuro sa cyborg ang secret passage, kaya iniwan ni Frankie si Chopper sa pangangalaga ni Grandma Kokuro. Tapos saka nito pinasok ang tinurong lagusan habang iniisip ang plano nila ni Nami, na si Frankie ang magpapalaya kay Robin at si Nami ang magpapakawala sa dalawang idiot. Tapos doon na sila magkikita-kita at manghahijack ng marine ship para tumakas. Samantala pinagalitan ni Nami ang dalawang idiot na nagturuan pa sa kung sino ang may kasalanan. Subalit mainit si Kako at umatake na agad na nasalag ng swordsman tapos mabilis naman na nagtago ang mga duwag. Sumugod si Zoro at puntirya ang liig ng giraffe dahil ito raw ang wake spot ng kalaban. Pero nakontrol ni Kako ang liig at ginamit niya pa itong pang-atake na tinatawag na nose pistol. Dahil sa lakas ng puwersa ay ginamit ng swordsman ang kanyang tatlong espada para dumipensa. Tapos nakagawa ng square hole ang giraffe sa bato. Habang si Jabra ay nasa tabi nila Nami kaya napabattle mode si Usopp at Nami. Pero sabi ng Askal na wala raw siyang planong labanan ang mga ito, tapos sinagis ang kanyang susi at sinabing iligtas raw nila si Robin. Dahil hindi raw niya trip ang karahasan dahil gusto niya ng world peace. Nagduda si Nami pero nabola si Usopp at kinuha ang susi pero isa lang itong panlilin lang at inatake si Long Nose ng 10-finger pistol. Bulagta ang uto-uto nating bida dahil agad siyang naniwala tapos tinrashtok siya ng Askal dahil no-brainer daw ito. Kaya nainsulto si Usopp at kinuha ang kanyang armas tapos inatake ang agent kaya nagkaroon ng pagsabog. Pero mabilis ang Askal na nakapunta sa kanilang likuran at sinipa si Usopp tapos gamit ang kanyang moonwalk ay mabilis nitong nilapitan si Usopp. Paulit-ulit na pinagsusuntok ang ating bida na walang laban kaya sumugod na si Nami para tulungan ang tropa. Pero pinigilan siya ni Jabra kaya nasubsob ang navigator. Tapos inangat ng kalaban si Usopp at sinabing tatapusin raw niya ito ng mabilis. Bibigyan na ng final blow ang ating bida pero walang magawa si Zoro dahil inaatake rin ito. Kaya hindi nila alam ang gagawin dahil ito na ang katapusan ni Usopp. Pero may sumipa sa assassin kaya ito ay tumilapon at ito pala ay si Sanji na gumawa na naman ng malupit na entrance. Kaya naligtas ang buhay ni Long Nose tapos nagpakilala ang kusinero na isang hunter. Bumangon si Usopp at nagsorry kay Sanji pero sabi ng kusinero na importante buhay ka. Meron daw mga bagay na hindi kayang gawin at kayang gawin tapos pinakita nito ang Gate of Justice na nagbukas na ng kaunti. Kaya kailangan na raw nilang magmadali. Samantala si Luffy ay pinipilit pa ring makadaan sa pinto, subalit palagi siyang napipigilan ni Lucci.
tapos nagpakawala ng gambam-gatling ang ating bida. Pero napakabilis ng galawan ng agent at sinapo pa ang kamay ni Strawboy at binalibag ito na parang basura. Habang si Spandam ay kinaladkad na si Robin papunta sa Gate of Justice. Tapos nagmamadali ng tinatahak ni Frankie ang secret passage. Samantala ang maglola ay nakasunod kay Bikini Boy. Tapos naglalagay ng palatandaan ang bata batuta para sundan ng Straw Hat. Samantala patuloy sa palitan ng atake ang Swordsman at mukhang matindi talaga ang ilong ni Kako. Kaya nakuha pa nitong magyabang at sinabing maling kalaban ang napili ni Zoro. Tapos naalala ni Zoro ang mensahe ni Poli na kailangan sabihin ng Swordsman sa mga CP9 kaya hindi siya dapat matalo. Samantala nagsilikas na ang mga Marine tapos pinapakawalan na ni Poli ang mga kasama sa kasila nag-isip ng plano para makatakas sa isla. Habang ang mga Marine battleship ay papunta na sa Enies Lobby para isagawa ang Buster Call, at sabi ni Sanji na siya na ang bahala sa Askal. Umaasa raw siya na makakaisip ng paraan si Usopp para tulungan si Robin. Umalulong na ang Askal at ginamit nito ang teleportation jutsu, kaya pinaalis na ni Sanji ang dalawa. Kinaladkad ni Nami si Usopp nang sumugod si Jabra at inatake ang kusinero. Nasalag ito ni Sanji pero sa lakas ng atake ay tumilapon pa rin ito. May naisip na plano si Usopp kaya nagmadali na ang mga ito. Narinig sila ng Askal at balak habulin pero sumugod si Sanji at bumawi ng sipa sa kalaban at bumalandra ang Askal. Bumangon si Jabra habang kinakapa ang kanyang bukol tapos pumosisyon na ito at ginamit ang 10-finger pistol subalit nakatalon si Sanji at nag-counter kick. Kaya napaluhod ang Askal at naisip na hindi biro ang sipa ng Hunter kaya ginamitan niya ng Tempest Kick si Sanji. Mabilis itong naiwasan ng ating bida at saka umatake ng paulit-ulit at habang nang papaulan ito ng mga ultimate kicks ay sinasabi ang resipe ng kalderetang aso. Napaatras si Jabra, kaya sinundan pa ulit ito ng isa pang sipa ng kusinero, pero matibay talaga ang kalaban at nagawa pa nitong patalsikin si Sanji. Tapos nagyabang ang agent na master raw siya ng 6 powers, kaya hindi raw ito matatalo ng Hunter. Pero wapakel si Sanji at mabilis na sinipa ang Askal kaya bumalandra ulit ito sa pader. Nagtaka ang ating bida kung bakit hindi bumabangon ang kalaban, yun pala ay nag-change of heart ang Askal, tapos hinagis nito ang kanyang susi. Nakiusap siya kay Sanji na iligtas raw ang kanyang long lost na kapatid na si Robin. Kaya hindi makapaniwala ang kusinero na may kapatid pala ang archaeologist tapos kwento ni Jabra na 20 years ago. Habang naglalaro sila ni Robin ay kinidnap raw ang kapatid ng mga pirata at wala siyang nagawa tapos nalaman na lang niya na wanted na ito sa world government. Muling nakiusap ang Askal sa Hunter kaya dadamputin na ni Sanji ang susi pero patibong pala ito at umatake ang assassin. Subalit matalino ang ating bida kaya hindi ito naniwala tapos sinipan nito si Jabra at sinabit sa siling. Kinawala ni Jabra ang kanyang sarili sa pagkakastak habang mahilo-hilo, tapos nakita niya ang susi na hawak na ni Sanji at kanya itong binabawi. Ayaw itong ibalik ng kusinero kaya muli niya itong hinamon ng away. Biglang tumakbo ang ating bida kaya hinabol siya ng agent gamit ang teleportation jutsu. Tapos lumitaw ang kalaban sa likod ni Sanji kaya pinatikim ito ng backflip kick. Nagpatambling-tambling ang kusinero at pumunta sa likod ng kalaban tapos kanyang tinakid si Jabra kaya napahiga ito. Mula sa ere ay nagpaikot-ikot si Sanji at pinakawalan ang kanyang drill kick. Pero nakaiwas ang Askal kaya ang sahig ang nabutas. Nainis na ang agent kaya ipaparanas raw niya ang lakas ng Iron Body Kempo sa ating bida. Kaya nagtatalon-talon ang aso na parang kuneho tapos umatake ng kanyang triple Tempest Kick. Nakaiwas si Sanji subalit hindi siya handa sa pinakawalang suntok ni Jabra. Kaya muli na naman itong tumalsik. Ginamit ng kalaban ang moonwalk para puntahan ang ating bida. Tapos ginamit ng agent ang multiple Tempest Kick na tumama sa kusinero. Kaya nagyabang ang Askal at sinabing hindi raw niya patatakasin ang ating bida. Sagot ni Sanji na hindi raw siya tatakbo dahil tuturuan raw niya ang agent ng tamang pagtrato sa babae. Hindi sineryoso ni Jabra ang pag-overheat ng ating bida at kanya itong sinipa pero kahit na nadepensahan ito ng kusinero ay tumalsik pa rin siya. Pinagtawanan nito ng kalaban kaya mas lalong nagalit si Sanji at nagpaikot-ikot. Tapos nag-alab ang kanyang paa na tinawag niyang Jablo Jambol. Umatake na ang kusinero at pinatikim ng matinding sipa ang Askal na pumaso rito. Kaya paikot-ikot na tumalsik ang agent at bumalandra sa pader. Dahil sa 10th degree burn, kaya nagkakawag si Jabra sa sobrang init. Muling umatake ang kusinero at habang nasa ere, ay naisip ng agent na mas lamang siya dahil sa moonwalk. Nagawang ilaga ng Askal ang atake ni Sanji at mabilis na bumawi sa ating bida. Ngunit bitag lang pala ito ng Hunter para lumapit ang animal. Kaya nagulat ang Askal nang makita ang nagbabagang sipa ng ating bida na tumama sa kanyang face. Saka bumulusok pa ibaba si Jabra na parang bulalakaw. Tapos pagbagsak nito ay wala na itong malay-aso at tuluyan ng natalo ni Sanji ang CP9. Samantala nagsabayan ng atake sila Zoro at Kaku kaya yumanig ang buong gusali. Nag-alala si Sanji at tumakbo pero nakita niya ang direksyon na sinulat ni Chimney. Tapos nag-decide ang kusinero na sandan ito para maihabol ang number 1 key. Habang sila Spandam ay nakaladkad na si Robin sa itaas tapos nakita ni Robin ang Gate of Justice na bukas na. Naglaban na ang Hot Chicks para subukang makatakas tapos mabilis siyang tumakbo pero nadapa siya. Kaya pinagmalupitan na naman ito ng nakakainis na hambog na chief. Samantala patuloy si Frankie sa pagtahak sa secret passage.
habang ang mga marine ships ay nakalinya na para sa gagawing buster call. Narating na ni Frankie ang kwarto at nakita niya si Lupi na bumalandra sa pader. Subalit nang makita siya ng ating bida ay sinabi nito na wala siyang oras makipag-away sa cyborg. Kaya sagot ni Frankie na magtropa na sila at nandun siya para tumulong. Sabi ni Lupi na sa kanya lang raw si Lucci at dumiretso na lang raw ito sa paghabol kay Robin. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.